Eto na nga, ano ba yang India-India na yan? Ano po ang tawag natin mga kababayan doon sa mga taong pinapaasa tayo na pupunta pero hindi pupunta? Mga Indian. So sa madaling salita po mga bossing, yung mga umasa na nandiyan si Digong sa kanilang mautog, eh napaasa po na Indian mga bossing. Nasaan na kaya ang dating Pangulong Duterte? Bakit naman kaya hindi sinipot etong mga tao na nag-aantay sa kanya sa mautog? Ano, nagtago sa India? Bakit? Alam niyo po ba mga kababayan, na para po madaming pumunta diyan sa mautog nila, kailangan ang presensya ng dating Pangulo. Tapos, ang nangyari po mga bossing, na Indian. Hindi natin alam kung nagtago sa Indian, sa India. O yan ha. Kasi yung mga OTAP vloggers mga kababayan, parang may nababanggit na, oh, ang Pangulo ganito, ganyan, inihatid doon sa ospital, naka-helicopter, ganito, ganyan. Pinapanood ko si Takeru Miyamoto na sabi ko, sige nga pakita mo kung nasaan yung ano, yung bumaba sa PBBM tapos siya mismo yung ano, nandoon sa helicopter. Wala naman po akong nakita mga kababayan. Sabi ko, asan na? Paano na-i-connect yung si PBBM yung dinala sa ospital? Oh. Eh kaya niresbakan natin sila. Eto, totoo po mga kababayan, no? Na ng Indian ang dating presidente doon sa kanilang mautog. Alam ko na kung ano ang dahilan kung bakit, no? Linangaw po. Wala si dating Pangulong Duterte eh. So kaya nag-ano na lang daw po, sabi ni Mima Alicia, nagsumba na lang kayo diyan, nagsayawan na lang kayo diyan. Yan po ba yung hakbang ninyo para mapabagsak ang gobyerno ng Pilipinas? Yan yung ano nyo, dami nyo? Yang liwasang Bonifacio, hindi nyo mapuno-puno? Tapos yung sa EDSA ninyo, mag-isa si Morales? Mga boss, baka inaantok pa kayo. Nung pinangalanan nyo, yung hakbang ninyo ng people power o people's power, wala kami nakitang people's. No? Hindi sasapat yung bilang ninyo, no? Para mapababa ang presidente. Meron pang si Morales. Pagka dumami na tayo sa Diyos ko po! Shout out sa iyo, Sir Alibuga TV. Suportahan niyo po ang kanyang channel, mga kababayan. Sabi pa ni Morales, kapag ka dumami na tayo sa EDSA, pupunta tayo doon sa Malacanang. Mang-aagaw ng posisyon, mga-agaw ng kapangyarihan. Yun ba yung plano ni Morales? Ang naging problema po ni Morales, mga kababayan, na-Indian din po nung mga tao na hinihikayat niya na akala niya pupunta doon sa EDSA niya. Uso pala ang Indianan dito sa mga ito. Uso pala ang mga taga-India dito. Ang daming umasa, dadating si dating Pangulong Duterte. Oh, wala. Nga. Kaya hindi pinunta. Kaya po hindi tinao mga kababayan. Kung sila-sila lang po, Vic Rodriguez, Glenn Chong, sino pa? Kung sila-sila lang diyan sa mautog nila mga kababayan, wala ang dating Pangulong Duterte. Lalangawin po talaga yan. Kasi etong mga OTAP supporter po, mga bossing, ang ipinunta niya dyan, ang ipinunta po nila dyan, mga kababayan, yung pagmumura po ng dating Pangulo. Kapag narinig nila yung PI, ay nako, maniwala po kayo. Sigawan na yan, Duterte! Duterte! Yung mga umaattend po sa kanila para i-explain kung ano yung kanilang plataforma de gobyerno, dapat dinidiretso nyo na yung mga viewers ninyo eh.
Madami kayong paligoy-ligoy. Yung paligoy-ligoy ninyo, ano pa, yung paligoy-ligoy ninyo, ginamit na dati ni Guanzon. Ginamit na ni Guanzon yan dati, yung paninira. Kaya nga ako, naniniwala ako, 100% ang dahilan ng pagkatalo ng mga senador, nung mga kakamping o mga dilawan, mga kababayan, mga kaibigan natin, yun hong paninira ni Guanzon. Bakit? Hindi ho na-explain. Hindi ho na-explain nung mga senador nila kung ano yung plataporma de gobyerno. O tapos kayo, diyan sila Vic Rodriguez, sila Glenn Chong, umaasa kayo na maging senador sa 2025. Tapos, ang estilo ninyo, manira pa din. Ang estilo ninyo, ganito si Bongbong Marcos. Ganito ang kanyang asawa. Asawa niya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. O, paninira. Gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulo. O, si Glenn Chong naman ang hirit. Nandaya si Bongbong Marcos, samantalang sa bibig niya mismo nanggaling na nagsalita na ang taong bayan na pinili si Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? O. Kaya buko ng tao, bakit itong mga nagsisinungaling? Bakit kaya ganun tong mga to? Buko ng tao, mga bossing, di ba? Rektahin nyo na yung mga viewers ninyo dyan. Sabihin nyo na, ganito ang aking plano sa 2025 sa pagkasenador. O, eto po ang gagawin ko. Ganito po ang gagawin ko. Kaso wala, nagka-Indianan. Although si Baste Duterte merong pahayag doon, merong sinabi. Indian pa din, mga bossing. Sabi ni Olan, FTR, people Zumba. Zumba na lang kaya ang nyo. Baka madami pang pumunta dyan. 2,617. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like. Sabi nung kaibigan natin na si Paulo Saison, nawala na din yung pinaglalaban ni Glenda Chong sa di umano'y boyfriend niya na si Richard Santillan, napunta na sa pansariling interest. Wala na yun. No, pero ang tagal nun. Ang tagal na gamit yung pangalan na yun. Kaya nga sabi ho natin mga kababayan, rektahin nyo na yung mga viewers na dyan na kayo ay tatakbo. Ito yung inyong plataforma de gobyerno. Baka naman yung rating nyo o yung alam nyo kayong mga nasa mautog, no, alam namin kung sino yung mga tatakbo at gustong tumakbo bilang senador. Bago tayo matapos mga kababayan, alam nyo po, yung mga pangalan nila doon, ni isa doon, wala po sa top 12, mga bossing. Wala po sa top 12. Kaya, baguhin nyo yung estilo nyo. Baguhin nyo yung paninira nyo. Gawin nyo. Sabihin nyo na yung plataforma de gobyerno ninyo kung ano gagawin ninyo. Baka naman kasi, iisa lang ang plataforma de gobyerno. Ang ipagtanggol si Duterte. Kagaya na lang po ni Robin Padilla. Kagaya na lang po ni Bato de la Rosa. Ni Bongo. Di ho ba, mga kababayan? So, nagka-Indianan po. Saan kaya nagtatago? Sa India. Anyway, mga bossing, Chief Amo, sir, 2,591 viewers. Maraming salamat po sa tunghay nyo dito sa ating vlog at live, mga kababayan. Huwag nyo po kalimutan na i-like. Kung kayo hindi kayo mga Indianero, huwag nyo kalimutan na i-like, i-subscribe, and i-share itong live stream natin. Muli po, ako yung magpapaalam na. Maraming salamat. Batang Pasaway, shout out sa inyo. And God bless po sa ating lahat.